Mga katambay, mga kababayan, si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambay Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos at mabuti po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po mga kababayan, umpisa na po natin. Makikamusta po tayo at makibalita siyempre po sa Netherlands, sa The Hague, sa ICC, sa pamilya Duterte at kila Attorney Harry Roque. At bago daw po mag-umpisa o bagong mag-prayer vigil sa Amsterdam ay meron po silang ibig parating po sa atin. At gusto rin po natin siyempre malaman kung ano-ano po 'yon. Ito po mga tambay, pakinggan po natin sila Ma'am Elizabeth, sila Attorney Roque, siyempre po ang mga apo ng ating dating Pangulong Duterte at ni Ma'am Elizabeth, mga kababayan. Ito po, pakinggan na po natin. Mag-uya tayo rally sa Manila sa Sunday. Well, nandito po ang pamilya ngayon ni Tatay Digong, no? Naintindihan po natin na talagang hindi na sila nakakabigay ng update kasi ginagamit ang kalaban ng mga sinasabi natin. Pag sinabing okay si Tatay Digong, gagamitin para mag-object sa interim release. So, mabuti ng tahimik na muna tayo, no? Pero sa linggo po, sa buong Pilipinas ay pagkakaroon po ng mga iba't ibang mga pagtitipon, iisa po ang sinisigaw dyan. No to corruption, Marcos resign, free, bring him home. Yes. So ano pong panawagan niyo sa mga taong bayan lalo sa Pilipinas sa 21? Pauwi naman ako niyan. Pagdating ko, ongoing pa. Ang akin lang dito, gusto ko na lahat ng Filipino nandyan sa takbayan ay sa ating bansa ngayon. Please don't fear. Please say your part. Speak your truth. Yan ang karapatan nyo. That's your right. Nobody can take that away from you. So please fight for your right. Isabel, Isabel is a Gen Zer. Gen Zer. I just want to say that I humbly ask na very full prayer for And Mami, your panawagan po. First, thank everybody. It gives us strength to go on. Go on. Rodrigo. Yan po yung sinasabi namin. And he is so happy that you are here. Lahat na lang po, di ba? And I would only say, Si Kitty, pray for peace and maybe law and order. Well, meron din po mga pagtitipon dito sa The Hague, no? Mamayang hapon po, itong mga kasama natin, ito diretso na kami sa Amsterdam. Ito po yung kauna-unang pagkakataon mula nung Uniteam na mapupuno ng mga Pilipino ang dam, no, sa Amsterdam. Bukas po may marcha paligid sa The Hague, simula po sa Land Van Regan, papunta na ICC, pabalik po, dadaan din dito para magkaroon ng Jericho March, rinig mensahe ng boses ni Tatay Digong. Sa linggo, yan po yung makikisa po tayo sa malawakang mga pagtitipon sa iba't ibang lugar ng Pilipinas at dito rin sa The Hague. Sana po makarating po kayo 2021. No? Balita ko ma'am, marami tayong dalang mga rallyista sa 2021. Ha? Kaya lang, kinakailangan, ingat dahil mga Miss Seniors ang ating mga rallyista. Ma'am, kung buhay ang nanay ko, mangunguna yun. Yung nanay ko naka-wheelchair na. So, yung mga seniors, wag kayong mag-alala, kami magtutulak sa inyo, sa inyong mga wheelchair. Kaya kayo makarating. Talking about, Thank you very much. Sir. For you. talking about all over the world. Anything going on in New York City? Lahat po yan. There's going to be simultaneous rallies on the 24th. Sa Times Square. Okay. Lahat po yan. Because I'm going to the rally. Si VP Sara will be in Japan. Oh, Two cities in Japan, Tokyo and Nagoya. I hope it will have a large turnout. Oo. Eh dito po, kasama natin, Isabel and Ma'am Elizabeth. Yes. Parang mauwi na po siya. Pauwi na ako nun. Bukas tayo lang eh. Wala nang map siya. Para mauwi na tayo ng 3 pounds. Ano na ibang map sa last time? My God, 6.5 kilometers. Sabi ko, sabi ko, pwede akong magdaya. Aking sa kailan. Yan po mga tambay. Yan po ang mangyayari po sa Amsterdam, sa Netherlands, sa The Hague, sa ICC. Ang malawakan pong protesta po mga tambay. Siyempre po ang kundinahin ng korupsyon at pababain po ang Pangulo
At syempre po, pauwiin po sa Pilipinas ang ating dating Pangulong Duterte. Yan po ang mga gagawin po nating agenda. At talagang panawagan po natin yan. Pagsugpo sa korupsyon, pagpapababa at pagpapalit sa liderato ni BBM, at pagpapalaya at pagpapabalik sa Pilipinas ng ating dating Pangulong Duterte. At siyempre po ang nasa Amsterdam po, ang matitira po ay ang maglola, si Ma'am Elizabeth at si Isabel, mga tambay. At uuwi na po si Congressman I think Omar, mga kabayan. At siyempre po ang ating Vice President ay nasa Japan po. Dalawang syudad po sa Japan ang malawakan din pong magiging protesta po. At siyempre po sa buong mundo, mga kabayan, kahit saan man po tayong sulok ng mundo, ay pwede rin po tayong magpanawagan, mga tambay. Yun nga po, sinasabi po ni isang ating kababayan, meron din daw pong gaganapin sa New York, sa USA. At syempre po, kahit po saan sa sulok ng mundo na may Pilipino, ay karapatan po nating manawagan at talaga ikondinahin ang ginawa po na mahigit 3 taon na puro korupsyon, pamumulitika, at ibinaon po tayo sa utang ng gobyerno po ni BBM, mga tambay. Talagang systematic po kasi ginawa nila. Systematic na pamumulitika at systematic po talagang korupsyon. Planadong-planado po talaga. Talaga ang pera ng taong bayan ay talagang salukin na salukin at ilagay na ilagay di umano sa kanilang mga vault. At talagang i-deposito pa. Baka dinideposito pa nga yan di ba? Sa ibang bansa kung saan meron silang mga bank account. Hindi kaya? Muli po mga tambay, maraming salamat po kay Atty. Harry Roque at siyempre po sa pamilya Duterte, kay Ma'am Elizabeth at sa kanya po mga apo na patuloy po. Siyempre po, ang pamilya ay buo at siyempre napakalaking bagay po na sila po ay magkakasama kahit po nasa malayong lugar ang ating dating Pangulong Duterte. At siyempre hindi na rin po sila nagbibigay ng update sa atin dahil ginagamit po ng kalaban, mga kababayan. Ang lahat po ng ibinabalita po ng pamilya Duterte ay ginagamit po para po kondinahin ang sinasabing interim release ng dating Pangulong Duterte. Kaya hindi na po sila nagbibigay pa sa atin ng mga update sa kalagayan at kalusugan po ni dating Pangulong Duterte. Siyempre po, nandun pa rin po yung ating mga panalangin, mga kababayan. Napaka-importante po ang panalangin. At siyempre po, mga kababayan, sa muli po, magkaisa po tayo at dito po sa mga panawagan po ng pamilya Duterte sa Pilipinas, sa darating pong linggo sa 21, siyempre po, meron na po yan Sabado, katulad po ng gagawin sa Amsterdam, sa Netherlands, ay bukas na po yun, mamaya na po yun, mga tambay, Sabado at Linggo. Makiisa po tayo at talagang tutulan at wakasan. Kailangan na pong mawakas o wakasan ang ginagawa po nilang korupsyon at pamumulitika para po ang ating bayan ay hindi po tuluyang mabasura at mapunta sa basurahan at kumunoy at mabaon ng husto sa utang at sa kahihiyan ang ating bansa. Maraming salamat po, mga kababayan. Thank you po sa nagusto po natin Tambayang Mga Kabayan sa YouTube at TikTok. At sa ating mga subscribers, maraming salamat din po. Mabuhay po kayo. At sa patuloy po nagsusubscribe sa inyong lingkod, thank you po. Sa mga nagko-comment po, like, share, and subscribe, maraming salamat po. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, maraming salamat din po. Shoutout po sa inyong lahat, mabuhay po kayo. At ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At syempre po, yung patuloy po nating panalangin at dalangin sa pamilya Duterte, magkaisa po tayo. Sama po natin sa ating mga dasal na maingatan po ang pamilya Duterte. Syempre po, ating Vice President, ang dating Pangulong Duterte, ay mailayo po sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng ating dating Pangulong Duterte at makabalik nga po sa lalong mabilis sa ating bansa. Thank you po, mga kababayan. Siyempre po, tayo rin ay magdasal at nang tayo po ay maingatan at ang ating buong sambayanan. Maraming salamat po, mga kababayan. Magsama-sama po tayo. Ito pong darating na weekends para po kundinahin at wakasan at sana magtagumpay po tayo, mga kababayan, sa gusto po natin mangyari na wakasan na po ang ginagawa po nilang parusa at pahirap sa ating bayan, mga kababayan, at sa pamilya Duterte. Thank you po, mga kababayan. Ingat po. Paalam. Bye-bye.